Simula pagkabata ay malapit na talaga ang loob ni Ina sa kababata nitong si Uno. Ngunit paano kung mawalay sa iyo ang taong nakasanayan mo? Kakayanin mo kayang hintayin ang ipinangakong walang hanggan? Paano kung ang pagbalik ay hindi katulad ng inaasahan? Ina is 2 years older than Uno. They became friends since the day Ina's mother died. Marami man ang naaawa sa kalagayan ng dalaga dahil tanging ang nakatatandang kapatid na lamang nito ang kasama sa buhay. Ngunit hindi na ganun kabigat sa pakiramdam ni Ina dahil matagal na panahon na rin ang nagdaan. Habang ang pamilya naman ni Uno ay kabaliktaran sa mayroong pamilya ni Ina. Buo ang pamilya ng binata. Maraming bata ang nagnanais ng buhay na meron si Uno. Ngunit sa likod nito ay magulo. Buo man, ngunit hindi klaro ang mga bagay. Puno ng sikreto at pagpapanggap. Kasalukuyang senior high student na si Ina, habang si Uno naman ay 3rd year high school na. Mas naging hamon para kay Ina ang buhay dahil palaki na ng palaki ang kailangan nito. Kadalasan pa ay hindi na ito kumakain upang matustusan ang pag-aaral. Hindi na magbabalak si Ina na huminto dahil malapit na rin naman siyang makarating sa dulo. Tara na, ang bakal mo kumilos. Pabirong wika ni Uno kay Ina, sabay palo nito sa balikat ni Ina habang nag-aayos ito ng sarili. Masamang tingin naman ang isinagot ng dalaga. Nakarating na sa klase si Ina habang si Uno naman ay nag-iintay pa ng oras dahil mas maaga ang pasok ng mga estudyante. Sino sila? Tanong ng guro sa estudyanteng nasa tapat nila sa kalagitnaan ng klase. Pinapatawag daw po si Ina. Sagot naman ng binata sa gurong suot ang mataray na ekspresyon. Ayaw kasi nitong naaabala ang kanyang pagtuturo. Ina, wika ng guro na may labis na pagtataka. Ay iho, baka nagkamali ka lang. Walang Ina sa klase ko. Dagdag pa ng guro. Magsasalita pa dapat si Uno nang bigla naman siyang tawagin ni Ina habang tinatawanan pa si Uno. Si Ina naman ay nakapwesto sa pinto na 3 klase ang layo mula kay Uno. Agad naman itong nanghingi ng tawad sa pangaabala at labis na kahihiyan. Bakit pa kasi hindi mo nililinaw? Iritang wika ni Uno sa kaibigan. Bakit? Sinabi ko naman sa may blue na pinto ah. Pangangatwiran pa ni Ina habang nagpupula ng labi. Kung hindi ka ba naman matino, lahat naman ng room doon kulay blue. Mahinang sigaw nito kay Ina dahil sa sobrang kahihiyan. Ina, mas bata yan. Umayos ka nga. Bulong ng estudyanteng dumaan sa likod ni Ina. Madalas magkasama ang dalawa. Kaya naman hindi maiwasan ng iba na isipin na mayroong kakaiba sa kanilang dalawa. Cute couple man kung titignan, ngunit sa tuwing nami-mention ng kanilang kaibigan, ang ganoong bagay ay labis ang pandidiri nila sa isa't isa. Tapos na ang break time ng senior high, kaya naman pumanik na sa 3rd floor si Ina. Habang si Uno naman ay kasama ang kanyang barkadang nakatambay dahil mas mahaba ang break time ng grade 9 students. Pre, wala ka bang balak? Tanong ni Luke kay Uno. Confused ang mga kapwa nila estudyante dahil sabay ang kanilang pagpasok at pag-uwi galing sa eskwelahan. Malabo, alam mo namang halos magkapatid na kami. Seryosong sagot ni Uno. Tsaka, alam mo namang si Jessa ang gusto ko. Kunot na upang dagdag nito at tumayo na upang bumalik sa klase. Sayang si Ina pre. Pangihinayang pa ni Luke
na parang kinukonsensya pa si Uno. Tsaka paanong malabo, ideal girl si Ina pre. Wika ni Luke at iniwan na si Uno dahil magkaibang section ang dalawa. Kalagitnaan ng klase nang biglang tumunog ang notification bell ng cellphone ni Uno. Nalimutan ko pala silent. Wika pa nito sa sarili. Buti wala si Ma'am kundi warning ka na naman. Pananakot pa ng seatmate nito. Shh! Manahimik ka nga dyan. Mahinang sigaw ni Uno. Agad naman itong sinilent ang cellphone nito. Hindi na nito nagawa pang tingnan kung sino ang nag-text dahil biglang bumalik sa room ang kanilang guro. Uwian na kaya nakaupo na lamang sa may tapat ng gate si Uno habang hinihintay si Ina na lumabas. Mukhang hindi maganda araw mo pag-aalala ni Ina kay Uno dahil mahaba na ang kanilang nalakad ngunit nananatiling tahimik si Uno. Hindi sanay si Ina dahil lumaking bibo at madaldal ang batang si Uno. Hindi naman. Seryosong sagot ni Uno sabay buntong hininga. 7-Eleven muna tayo, treat ko. Pag-aaya naman ni Ina para mapagaan ang loob ni Uno. Tumango na lamang si Uno at nagpatuloy na sa paglalakad. Masyado bang mababaw para gawing big deal ni Uno ang issue sa kanilang dalawa? Ngunit namumroblema pa rin ito. Kilala kasi sa eskwelahan si Ina dahil bukod sa palaban ito, sa modeling ay academic achiever rin ito. Marami ang namangha kay Ina dahil hindi nito ginawang dahilan ang pagiging mag-isa sa buhay upang tumigil sa pag-aaral. Kaya bantay ang bawat galaw ni Ina. Naisin mong lumayo ni Uno kay Ina, ngunit lumalambot ang puso nito sa tuwing nakikitang mag-isang naglalakad ang dalaga. Marami mang kaibigan si Ina, ngunit hindi ganoon kalapit sa kanyang loob. 2 linggo na ang lumilipas at patuloy pa rin ang pag-iwas ni Uno, mapaeskwelahan man o bahay. Gulong-gulo na ako, sigaw ni Uno sa sarili sa tuwing iniisip si Ina. Patuloy man niyang nilalayuan si Ina, ngunit nananatili pa rin sa kanyang loob ang labis na pag-aalala. Kasalukuyang naglalakad papasok ng gate si Uno nang bigla namang umakbay sa kanya si Ina sabay buntong hininga. Ay, 2 linggo mo na akong iniiwasan May problema ba? Pag-aalala nito kay Uno, ngunit hindi siya nito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad hanggang tuluyang makawala sa pagkakaakbay ni Ina. Wala sa ugali ni Uno ang pagiging snubber, kaya nagtataka na ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Ina. Mabilis ang naging takbo ng panahon. Magmula nang umiwas na sa kanya si Uno, ngunit nakakasalubong pa rin naman nila ang isa't isa. Ngunit wala nang imikan si Uno at Ina. 1 linggo na lang mag-iiha ka na naman tayo. Mangiyak-ngiyak na wika ng kaibigan ni Ina dahil 1 linggo na lang at tapos na ang kanilang binuong ala-ala dahil karamihan sa kanila ay lilipat na ng eskwelahan. Makikipag-usap pa dapat si Ina, ngunit bigla namang tumunog ang telepono nito. Yes? Oh, Uno, ikaw pala. Galak na wika ni Ina sa telepono dahil matagal na noong huling tumawag si Uno sa kanya. Ano kasi? Pwede ba tayong magkita sa park? Importante lang. Seryosong wika naman ni Uno mula sa kabilang linya na problemado pa ang tono. Sure, ay Uno. Agad namang pumayag si Ina sa pag-aaya ni Uno. May sasabihin pa dapat ito nang bigla namang pinatay ng kabilang linya ang tawag. Bastos na bata. Reklamo nito sa sarili at bumalik na sa klase upang tumulong sa pagdidisenyo ng classroom para i-celebrate ang pagtatapos nila ng grade 11.
Natapos na ang klase ni Ina, kaya naman umuwi muna ito at saka inayos ang sarili bago pumunta sa park. So, ano na? Tanong ni Ina kay Uno dahil mahigit 20 minutos na silang hindi nag-iimikan. Wala ka bang sasabihin? Kasi aalis na ako. Dagdag pa ni Ina dahil sa pagkabagot. Ina, nauutal-utal pang wika ni Uno kay Ina. Ano? Confused na ang dalaga at na rin itong malaman kung ano ba ang sasabihin ni Uno at kailangan pang makipagkita ng ganitong oras ng gabi. Ina, pwede bang lumapit ka na ulit sa akin? Nahihiya pang tanong ni Uno kay Ina, kaya nakayuko ito at hindi nagtatangkang tumingin sa mga mata ng dalaga. Ikaw ang unang umiwas, Uno. Mahinahong sagot ni Ina upang hindi madala ang damdamin niya. Isang linggo na lang naman, Ina. Pagmamakaawa pa nito, hindi naman sumagot si Ina, ngunit tumango at diretsong umuwi sa kanyang bahay. Tumupad naman sa usapan si Ina. Ang pagkakapitan at pagsabay nilang pumasok ay parang kagaya lang noon, ngunit mas madalas ang ilangan. Isang linggo na ang huling araw nila bilang magkaklase. Sa pagtatapos ng araw ay kasabay ng pagtatapos ng napag-usapan nila Ina at Uno. Marami ang nag-iyakan, magkakaibigan, nagkabigayan ng mensahe at nagkapatawaran. Bago tuluyang umuwi sina Ina at Uno, ay dumaan sila sa malapit na ilog, kung saan bibihira lamang ang mga tao. Hindi rin sila nagtagal dahil late silang nakauwi, kaya magdidilim na noong papunta sila sa bahay nila Uno. Lito ang isip ni Ina kung bakit malakas ang sindi ng ilaw ng bahay nila Uno at may mga truck na puno ng gamit, habang ang mga katulong naman ay tulong-tulong sa paghahakot. Habang naglalakad sila papalapit sa bahay nila Uno, ay panandalian itong huminto. Uno, lilipat na ba kayo? Mahina ngunit ramdam ang pag-aalala sa tono ni Ina. Ah, oo. Kalmado namang sumagot si Uno, sabay hinawakan ang kamay ni Ina at ibinigay ang music box na alaala noong mga bata pa lamang sila. Iiwan mo ko? Mahinang tanong ni Ina dahil hindi na nito kakayaning pigilan ang pagluha. Babalik naman ako. Medyo matatagalan nga lang pero babalik ako. Mahinahong wika nito habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Ina. Pangako. Dagdag pa ni Uno na nagpabuhay naman sa loob ni Ina, kaya nagpaalam na ito at umuwi sa kanila ng mag-isa. Mahirap magtiwala sa pangako, pero kaya naman kung susubukan. Pero siguro ititigil ko na lang pag wala nang nangyayari. Wika ni Ina sa kanyang sarili habang nakatulalang nakatitig sa kisame. Higit 6 na taon na ang lumipas, wala pa ring balita si Ina kay Uno magmula nang umalis ito. Kahit na social media ni Uno ay hindi niya mahanap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nagtagpo ang kanilang landas na para bang muling pinagdugtong ang kanilang mga puso na kahit nasa malayuan ay tanaw ang isa't isa. Uy, long time no see! Galak na bati ni Uno kay Ina. Oo nga eh, kamusta ka na? Mahinahong tanong naman ni Ina, ngunit dama ang pagkasabik nito. Eto, ikakasal na. Invited ka ha? Wika ni Uno at bigla namang lumapit ang babaeng may bit-bit na matabang bata. Ang mag-ina
ni Uno. Oh, congrats! Pero mauuna na ako Pagmamadaling pagpapaalam ni Ina upang tuluyan ng lumayo. Isang buwan na ang lumipas at natapos na ang kasal. Ngunit patuloy pa ring sinasaksak si Uno ng konsensya dahil alam nito na noong sinabi niya ang bagay na iyon sa kanyang pagbabalik ay nasaktan nito ang damdamin ni Ina at nasayang niya lamang ang ilang taong paghihintay ng dalaga. Gusto mang linawin ni Uno kay Ina ngunit hindi niya na binalak pa dahil buhay ng kanyang mahal ang nakataya sa larong ang kanyang ama lamang ang panalo. Arranged marriage ang nangyari na sa sobrang planado ng buhay ni Uno, bata pa lamang ay may nakalaan na para rito. Ngunit labag sa kagustuhan ng binata. Minsan kung ano pa yung bagay na sa tingin natin ay sigurado, madalas ay ang bagay na magbibigo sa atin sa hinaharap. Hindi mang masama ang umasa at magtiwala sa pangako, ngunit minsan ay kahit alam nating imposible ay pinagkakatiwalaan na lamang dahil sa nararamdaman. Gaya nga ng sabi nila, na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi masama ang sumubok. Ang masama ay ang patuloy kang nagtitiwala kahit na wala ng pagpaparamdam. Madalas pang sabihin na wala namang mawawala. Ngunit hindi naman lahat ng pagsubok ay hindi kawalan sa sarili. Kaya sa buhay, dapat nating isipin kung ano ang mas makakapagpagaan sa atin at makakatulong. Matutong huminto at hayaan ang sariling huminga bago muling magpatuloy. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.